konnichiwa mga kakloys! Kamusta na kayo? Namiss niyo ba ako? Siyempre, alam ko hindi. Well, anyway, for today's video mga kakloys, meron na akong gustong i-share sa inyo. Ito tungkol sa mga bagay na hilig kong i-collect. So, itong mga bagay na to guys, mas matimbang pa to sa puso ko na i-collect kaysa sa or kumpara sa mga makeup. So, papakita ko sa inyo guys, para magka-idea din kayo na kung sakaling kapresko din kayo na nagko-collect ng ganito, at saka para magka-idea din kayo sa ganitong tipo or ganitong klase. Malay nyo, gusto nyo rin bilhin. So, ito na, hindi ko na papatagalin. Ito na ang mga collections ko. Parang lang. Parang isipata lang. Well, anyway guys. Ito yung mga hilig kong i-collect, ang mga pabango. So, ikikwento ko sa inyo, bawat isang bote ng pabango. And then, ikikwento ko sa inyo yung story behind sa mga pabango na to. So, ito unahin ko kasi dito sa akin. Pero parang sa akin na rin. Pero basta, iwan. So, ito. Taran! Marine Bulgari for men. Pero, ang bango niya guys, as in. Ito guys, may kwento to. Nanalo si asawang hapon ng pachinko. Pagka panalo niya guys, binigyan niya ako ng pera. Kasi sabi niya, ipunin ko daw, or kaya ibili ko ng bagay na gusto ko, or kaya ipadala ko para sa anak ko na nasa Pinas. So, fully aware si asawang hapon na single mom ako dati guys, or mga kakloys. Pero yung time na pagkabigay niya sa akin ng pera, as in tuwang-tuwa ako, at saka na-amaze ako kasi, nung mga time kasi na yun, hindi pa kami magjowa guys. Tsaka dahil yun sa pagbigay niya sa akin ng pera, tsaka hindi siya madamot sa akin, parang doon ko na feel na nag-e-effort si asawang hapon, na doon ko na feel na may gusto siya sa akin kasi ang dami niyang ginagawang makakapagpasaya sa akin. Tsaka ako din nung mga time din na yun, doon ko na din siya parang na-appreciate, na unti-unti ko na siyang nagugustuhan din. Kasi alam niyo yun, yung tipong pag nakikita ko sa asawang hapon, di tulad ng iba na kapag nakikita nila yung taong gusto nila, or pakiramdam nilang komportable sila, tawag nito, may naramdaman ko no silang butterflies sa tiyan nila kapag nakikita nila yung taong hinahangaan nila or gusto nila. Well, ako naman, baliktad naman hindi naman baliktad, as in, pero iba yung sa situation ko. Kapag nakikita ko si asawang hapon dati, as ako talento, hindi pa kami magjowa, ako, parang feeling ko ang solemn, parang feeling ko at peace, alam mo yung safe. Ganun yung feeling kapag nakikita ko siya. Tsaka inspired ako. Alam mo yung tipong, syempre, OFW tayo, tawag nito, na-homesick tayo, tapos minsan may problema pa sa Pinas, yung exhausted ka sa work mo, pressured ka pa sa work mo, kasi syempre sa system ng work, may kailangan kang parang incentive, habulin ng mga ganito, ganyan. Alam niyo ng mga kapwa ko din talento, so alam nila ibig ko sabihin dyan. So, pressured ka talaga sa work, and so on, lahat na ng stress na pwede mong damdamin. Ako sa time na yun, kapag nakikita ko si asawang hapon, kahit hindi pa kami magjowa, feeling ko safe ako, feeling ko okay na ako, alam niyo, parang gamot siya, kapag nakita ko siya, okay ako, ganun. Kaya doon ko na din na-realize na gusto ko na rin si asawang hapon. So yun nga, yung time na binigyan ako ni asawang hapon ng pera dahil nanalo siya sa pachinko. Nung time na yun, meron din akong sahod na yun. Nung time na yun, meron din akong sahod. Tsaka may naipon akong tip dahil sa pagsasayaw. Alam niyo na yung mga guests, kapag naaliw sila sa performance ninyo on stage, mimigayan sila ng mga tip, mga pera, ganun. So, pumunta kami ng workmate ko sa store, na walking distance lang sa mga apartment naming mga talento. So, meron kasi kaming balikbayan box na kailangang punuin para maipadala na ng Pinas. So, yun, nung nagkasahod kami ng workmate ko, pumunta kami sa store. So, nakita ko itong pabango. Pagkaamoy ko, shucks, utang ina. Ay, sorry. Shucks. Ganon. Ang bango. Nainlove ako. Ganon. Huwag tularan ha, guys. Sorry. Sorry sa sinabi ko. Nung pagkaamoy ko nito, shucks, ang bango. Nakaka-inlove yung bango. Kaya yung pera binigay sa akin ni asawang hapon, na sabi niyang ipunin ko daw, ipadala ko sa anak ko sa Pinas. Binili ko rin ng ganito. Tapos, nung sahod ko, binawasan ko konti yung sahod ko. Binilan ko sa asawang hapon ng relos. Kasi, masaya ako sa kanya. Kaya binilan ko siya. Yun. Yun kasi din yung isa sa love language ko, guys. Kaya, hindi ako nangihinayang na bilhan ka ng gift kapag alam kong komportable ako sa'yo, masaya ako sa'yo, importante kang kaibigan sa akin, ganun. Kahit sa mga past relationship ko, into past boyfriends, ganun, or past partner, ganun. Ganun din ako, mahilig din ako magbigay ng gifts. Even may best friend nga ako dati guys, babae siya. So, on birthday niya, sinurprise ko siya ng napakalaking teddy bear. Hindi naman to the point na sobrang laki na human size, hindi naman ganun. Pero next to, bago mag-human size, ganong size ng teddy bear yung binigay ko kay best friend ko dati, na babae. So, ganun ako mahilig ko. Even sa family ko, mahilig din ako mag-giving gifts, ganun. So, basta yun yung love language ko. Pagka alam kong komportable ako sa'yo, gusto kita, nagbibigay talaga ako ng gifts, ganun. So, yun, binigay ko kay asawang hapon yung binili kong relos. Hindi naman masyadong kamahalan, tsaka hindi din siya branded. Hindi masyadong mura, hindi din masyadong mahal. Sakto lang.
binili ko din tong pabango na, which is yung perang ginamit ko pang bilhin nito is yung binigay ni asawang hapon. Binigay ko sa kanya, kahit hindi pa kami magjowa. Sobrang saya niya. Kasi first time niya daw mabigyan ng mga ganitong, para sa kanya mahal na daw yung mga bagay. Bihira lang daw may gumagawa noon na magbigay sa kanya, tsaka babae pa ganun. So, tinitreasure niya daw talaga yun. Talagang tinago niya. Minsan niya lang gamitin. Kaya hanggang ngayon, kahit last year ko pa ito nabigay sa kanya, hanggang ngayon madami pa din. So, next guys na pabango. Tadan! So, ito na yung pang daily ko guys. Kasi yung first ko talagang ginagamit is Bulgari, Omnia, tsaka Bulgari Amethyst. So, nakaubos ako ng 4 na bote, maniwala kayo sa hindi. Nakaubos ako ng 4 na bote. Hindi kasi ako yung tipong ganun pagka nagpabango dito, tapos ganyan. Hindi ako ganyan guys. Yung tipong ganun, ligo ako ng pabango as in naiirita na nga yung iba na nakakaamoy sa akin kasi sobrang tapang daw sa ilong, ganun. Kaya ayaw nila, ayaw nila. Pero para sa akin, parang hindi kompleto yung araw ko or yung trabaho ko. Hindi ko nagagawa na maayos yung trabaho ko kapag hindi ako nakapagpabango nang naayon sa gusto ko. So, yun guys, nakaubos ko na 4 na ano. Kasi before mag-showtime, pagkatapos ng showtime, o performance namin sa stage, talagang napapabango. Kaya nakaubos ko na 4 na bote ng Bulgari. Hindi ko na kaya kasi madaming kailangang bayaran sa Pinas, kailangan ipadala. Kaya ito na lang yung binili ko kasi hindi masyadong kamahalan, hindi masyadong pricey. Encanto. So, ang bango nito. Salvatore, hindi ko alam. I'm sorry kung na-mispronounce ko, basta ganun yung ano nito. And then meron din akong dalawang Calvin Klein. Kaubos din ako ng isang bote ng Calvin Klein dahil sa showtime lang din sa trabaho ko. And then yung isang Calvin Klein binigay ko sa papa ko. And then to be honest, nung natapos na yung working visa contract ko sa last year at umuwi na ako ng Pinas, meron ako more than 20 bottles na collection ng pabango. So dapat balak ko siyang i-keep. Kaso pagdating ng Pinas hindi ko nagawa kasi pinamigay ko din sa family ko, especially sa mga kapatid ko, papa ko, and then sa ano ko. Tsaka yung ibang pabango dun sa more than 20 bottles na magkaiba-ibang brand na pabango na naiuwi ko ng Pinas. Yung iba dun sa family ko, binigay sa friends. Tsaka yung iba doon na pabango, binigay ko din sa mga tawag nito, sa mga boss ko or mga kaibigan ko na siyang naging dahilan or tumulong sa akin kaya ako nakabalik ng pagtatrabaho sa Japan as talento. So ito na lang yung natira, yung iba. Itong dalawa na lang natira. So ito, binili ko to, nakita ko to sa Aceto. Binili ko to kasi nagagandahan ako sa packaging niya. Malaferi kasi. Tapos nung binuksan ko, mas lalo ko siya nagustuhan kasi ang ganda ng bottle. Pero hindi ko pa naamoy yung scent nito. Tsaka wala rin kasing scent. Siguro i-try ko ng pabango. Spray ko muna saglit. Yan o, ang ganda. Tapos alam niyo yung ano niya, yung fluids niya or liquid niya sa loob is mga glitters. Parang ano talaga, enchanted talaga siya. Mala fairy tale. Oh, gosh, bango. Ang bango, be. Hindi siya masakit sa ilong, be. Alam niyo yung alambing niya sa ilong. Bango. Ano ba pangalan nito? Try niyo din, bilhin niyo din to guys. Mga kakloys. So, Soltain ang pangalan niya. Belgian artist. Paris. Eau de Parfum. Ang bango, be. Bango, be, sobra. Tapos sunod ko pagka may work na ako, tatry ko mag-collect ng mga ganito. Tsaka investment din naman kasi ito. Kapag naisipan ko emergency, gusto kong ibenta, pwede ko rin naman siya ibenta. So, eto next, nakita ko to. So, binili ko to kasi, tingnan nyo man yung brand, Burberry. Tsaka, binili ko din talaga to kasi, aside sa brand niya, ano siya, on promo siya. Mura lang siya nung time na yun kasi naka-discount siya nung time na yun, naka-promo siya nung mga time na yun, nung nakita ko siya. Kaya binili ko talaga agad siya kasi ang ganda din ng brand niya. So, hindi ko pa din naamoy yung, at saka nakita yung laman nito. So, titingnan natin yun. Ay, magpabukas yun. Oh, ang cute! Ang cute! Ang cute! Burberry. For women to, mga kakloys ha. So, ito try natin yung bango. Wala pa din bango. Try natin ha. Wait, nandito sa baba. Ang bango, be! Be, ang bango! Bango naman nito, be. Malak classic yung bango, be. Ang elegant ng bango nito, be. Try nyo, be. Bilhin nyo din to, Burberry. So, yun lang mga kakloy. Sana kayo rin makakolect din, maghinahinay din kayo mag-collect ng ganito. Yung mga extra pera nyo lang din. No? So, investment din pa rin naman to. Hindi rin sayang. Yun lang. Diyan eh!